So, may nag-comment kung wala daw bang side effect yung Rosmar Kojic Papaya Set sa mga buntis. So, masasabi kong wala kasi nung buntis ako kay Nat kay Talia, gumagamit na talaga ako ng mga Rosmar products. And lahat po ng Rosmar products ay gawa po yan ng mga licensed manuf. So, gawa yan ng mga manuf natin na magagaling talaga at lisensyado. Hindi po ako nagpapagawa sa mga backyard manuf or mga ginagawa sa kung saan-saan lang. So, mga factory talaga, yung mga manufacturing plant talaga yung pinagpapagawa natin ng Rosmar product. And as you can see guys, sobrang meticuloso ko pagdating sa product. Gusto ko kung ano talaga yung ingredients, yun talaga. Kasi meron pong mga brands or what na merong mga hydroquinone, tretinoin yung mga products nila pero hindi nila dinedeclare. So, yun yung mga nakakatakot kasi nakita nyo naman yung balita na yung nanay sobrang ganda, 24 years old, pero yung anak walang tenga, mga kulang-kulang, basta parang ganun. May mga deformity. So, ayun. Kaya kailangan i-check nyo masyado yung mga, pero kasi kahit i-check nyo yung packaging, yung ingredients, minsan hindi talaga nilalagay ng mga CEO. So, basta, ito lang yung trivia ko sa inyo. Kapag ang isang set nagbabakbak ng sobra, mahapdi sa mukha, sobra kung magbakbak, hindi siya micropeeling, automatic may hydroquinone at tretinoin yan. So, ako nga, naghahanap talaga ako ng manuf na makakagawa ng set na walang ganun. Sabi nga sa akin kayang gumawa pero hindi daw ganun kabakbak. So, kapag ka sobrang bakbak talaga, automatic meron yun kahit hindi man i-declare ng CEO. Plus, kung ang cream ay nag-iiba po ang kulay, nagda-dark, hindi po yan mas effective pag mas matagal. Or, kumbaga, mas tumagal yung cream, di ba nga nagda-dark, nag-iiba discoloration. So, it means na meron po siyang hydroquinone at tretinoin, kaya siya nagda-dark. So, ayun. Kaya sa mga nagwo-worry dyan, nag-iisip kung safe ba gamitin ang mga Rosmar product, masasabi ko naman talagang safe dahil sa mga manufacturer naman na lisensyado ko yan pinagagawa. So, sa magagaling na manuf din ng mga brands na kilala or sikat na brands na kilala nyo ngayon na nagte-trending sa market. So, same lang po kami ng manuf. So, may mga time lang talaga na about sa FDA na, for example, asan na ba yung ating asan na ba yun? For example, guys, yung Kagayako natin, nasa na ba yun? Kagayako capsule natin na wala na dito. For example, yun, FDA approved. So, ngayon, nire-renew na namin siya kahit hindi pa expired. Parang April pa ata may expired yung capsule namin. Nire-renew na agad namin yung FDA niya para hindi magkaroon ng patlang. Kasi minsan nga, katulad yung Kagayako capsule, na-post din yun sa FDA before. So, kaya siya na-post kasi parang may pinabago lang sa packaging. Pero FDA approved na siya. Meron kami ng certificate na. Yan. So, yun. Kino-comply naman yun. Tinatanggal yung mga bawal na kasulat sa packaging. Kaya nagpapalit kami minsan ng parang layout, ganun. Tapos ano pa ba? For example, yung detox drink natin na choco flavor, FDA approved na rin siya. Kaso nga, nung renewal, kailangan na namang parang i-comply. Kailangan na namang may hinahanap na more documents, ganun. Kaya din siya na-post. Pero meron kaming FDA nun dahil pasado talaga siya. Kumbaga, gawa rin siya kasi ng manuf talaga na magaling. Kumbaga, ganun kasi yung explanation. So, minsan talaga, kahit renewal siya, mapopost talaga siya sa FDA. Kasi nga, hindi agad nila ina-approve pag may gusto silang ipabago. Pero yung, syempre yung mga laman ng Rosmar products is same lang yan. Kumbaga, wala naman kaming binago dyan. Yun pa rin yun. Simula nung ginamit nyo sila. Minsan lang nagkakaroon lang ng pagbabago sa packaging, ganun. And ngayon kasi guys, medyo maselan na bawal na yung may mga nakasulat na 10 times, instant whitening. Bawal na yung mga ganun. Yun yung mga normally yung dahilan kung bakit napupo sa FDA. And for example, bawal na rin yung nakakatanggal ng ganito, nakakatanggal ng ganyan. Bawal yung sobrang daming claims. Pero syempre, ang importante, nagko-comply. So, ayan. And syempre, meron kaming mga regulatory team na nag-aayos talaga. May pharma kami na nag-aayos at nag-aasikaso ng mga papeles. Yun naman yung importante. Kaya sa mga Rosmar users dyan, huwag kayong matakot dahil masasabi kong safe na safe talaga. Dahil di ko naman gagamitin ultimo product ko. Alam nyo naman na wala akong endorser na binabayaran dahil gusto ko organic. Yung mga real users, real feedback, and ako mismo magpapakita na effective ang aking mga product. Tingnan nyo naman guys. Ayan, yung Rosmar Dio Mist natin na pwede sa mga bagets, buntis at lactating. So, ulitin ko, ang gumagawa ng Rosmar products natin ay magagaling na manuf at lisensyado. Hindi po ako nagpapagawa sa timba-timba lang, mga ganun. So, makakaasa kayo dyan.
And sa mga nagko-comment yung about sa FDA, huwag kayong mag-alala dahil nagko-comply po kami. Normal, kahit anong brand, alam nyo kahit anong brand, i-search nyo, kahit mga sikat na brand, matatagal na brand, i-search nyo yung name nila and FDA. Lahat sila may warning. Lahat may warning yan. Kagaya nung ano natin, nasa na ba yung isa kong sabon? Yung Gluta Peeling Soap natin na sabon, na-post din siya sa FDA nung minsan. Pero may FDA yun. Kumbaga, may certificate yun. May CPN yun. Ang nagkataon nga na post siya. So, pinalift lang namin yun. Parang pinabura namin yung posting. Tapos yung Gluta capsule namin. So, meron nga rin siyang FDA ganito, ganyan na post din. Pero meron kaming certificate nun. So, ayan, yung ating Rosmar Kagaya, kung naglutathione. So, meron po yung FDA. Ayan, ang kanyang FDA registration number. Pero na-post din siya nung minsan. Pero pinapalift namin. Meaning, pinapabura namin yung parang warning, ganyan. Kasi, meron naman kaming FDA and nagko-comply naman. So, okay lang naman yan, guys, as long as nagko-comply. Ulitin ko, hindi lang po Rosmar brand ang napopost sa FDA. Search nyo lahat ng brand, lahat po yung mga yan may warning. And expect ko na rin na may mga mapopost pang Rosmar product, mga old Rosmar product, dahil hindi ko na po yun nire-renew and hindi na namin siya nilalabas sa market. Yung mga old Rosmar product na, di ba nga, may mga products tayo na pinipeke, nagpalit na ako ng packaging, ganun. So, expect nyo na hindi ko na rin ni-renew, hindi ko na pina-renew yung mga old products ng Rosmar. Kaya ine-expect ko talaga na mapopost yung mga yun. So, okay lang kahit mapost yun. Kasi mga old products na yun. Para hindi na rin mamihasa yung mga namemeke ng products ko or yung mga nagsusupply or mga distributor na bumibili sa peke. So, wala, kasi ngayon mahigpit na. Bawal ka ng mag-listing sa TikTok or sa Orange app ng isang product na walang ganito, na walang certificate na ganito. So, maselan na ngayon. Kaya, ayun. Kumbaga, hindi ko na pinapa-renew yung mga, may pantal, mga old products para hindi na magamit or hindi na makinabang yung mga namemeke. Kagaya nung, diba dati iba yung packaging. So, ito na yung packaging matagal na. So, kulay yellow na siya. So, kung ma-post man yung isang kulay, yung isang itsura, yung iba kong products na mga whip lotion, mga Rosmar bleaching scrub, na 2 to 3 years na halos ata, na wala na sa market. Pero nakikita ko na nagsisirculate pa rin siya. So, hindi ko na yun kasalanan. So, lagi lang kayong bumili ng mga Rosmar product na latest, yung mga pinopost ko, yung mga hindi pa napalitan ng packaging. So, ayan. Yun lang. Sa mga nagtatanong kung ba't hindi ako nasagot. Kasi, noon ko pa naman nasasagot yung mga ganyang issue. Kasi nga, yun, okay lang naman yan. Basta nagko-comply, yun naman yung mahalaga. And gawa ng mga reputable manuf yung mga produkto ng Rosmar. And tulad nga ng sabi ko, manuf ng mga kilala yung magagaling na brand, yun din naman yung manuf ko. Kaya hindi ko maintindihan yung mga tao na parang iniisip nila na kapag yung iba talagang mga suki, ang dami talagang bumibili ng Rosmar product. Pero yung mga iba, parang sa kanila, pag daw Rosmar, hindi daw effective. Tapos kapag yung brand na same manuf kami, tapos sasabihin, effective. Hindi ko maintindihan, pero bahala kayo. Hindi ko naman kayo pinipilit bumili ng Rosmar brand. Ang sa akin lang, kung gusto nyo, bumili kayo. Kung ayaw nyo naman, hindi. So, ayun lang. Basta masasabi ko, effective talaga ang Rosmar product kasi kitang-kita nyo naman yun sa akin. O, tingnan nyo, buntis pa ako nyan, ha? Papakita ko yung kilikili ko dati. Ayan, o, tingnan nyo. Ang itim-itim kaya ng kilikili ko dati. Ginamitan ko lang nitong cream natin. Yung Rosmar underarm cream, yung pink. Rosmar inguinal and bat naman yung orange. Ayan, o, tingnan nyo kaya. O, diba? Ayan, o, tingnan nyo, may guhit pa talaga siya na ang itim-itim. Tapos, ginamitan lang natin itong Rosmar underarm cream. For the babad lang ang person. Ayan, o, walang ka-filter. Grabe. Ang lala. Pero, ayan na siya after. Kung mapapansin nyo, lagi ko napapahiran. Parang pumuti. Kaya ngayon, medyo pinapahiran ko na siya ng medyo lapat. Tapos, naglo-lotion ako. Kasi, ayan, o, mas maputi pa yung kilikili ko. Pero, hindi pa siya perfect niyan. And, ayan, yan na yung nung... Pero, matagal-tagal na rin kasi to eh. So, ito yung ginamit ko na underarm whitening cream. Ito ang hawak ko na 299 pesos ng 300 grams na. So, ito nga yung kilikili ko ngayon. So, ayan nga yung kilikili natin ngayon. Parang pansinin nyo, mas maputi na siya ngayon. ba? Diba? Ayan o, tingnan nyo, walang ka-filter. So, gumamit na kayo ng Rosmar Dio Mist and Rosmar underarm cream. Search nyo na lang yan, guys. And FDA approved yan. Ayan, thank you!